Sa kabila naman po ng bahagyang pagbaba ng insidente ng sunog sa Metro Manila, mas pinaiigting ng Bureau of Fire Protection ang kampanya ngayong Fire Prevention Month. Sa pamamagitan po yan ng iba't ibang aktibidad na kanilang isinagawa. Si Dane Colimlim sa detalye. Kasabay ng paggunita ng Fire Prevention Month ngayong Marso ay ang ulat ng pagbaba ng naitalang insidente ng sunog sa Metro Manila sa unang 3 buwan ngayong taon. Ayon sa Bureau of Fire Protection, bagamat buong taon ang kanilang fire prevention campaign, mas pinalalakas ito tuwing Marso sa pamamagitan ng iba't ibang programa at aktibidad. Nililinaw po ng inyong Bureau of Fire Protection na ang fire prevention campaign po ay ginagawa namin buong taon. Nagkataon lang na dahil nga sa Proclamation 115-A ay ini-intensify natin ang pag-campaign po sa mga prevention na ginagawa natin sa kabuuan ng Marso. At marami po tayong programa sa month of March. Nagsimula sa kick-off ceremony nila sa March 1. Yun yung hudyat na nagsimula na po ang aming komprehensibong programa. Ang tawag nga natin dyan ay obligasyon sa bayan, ligtas na pamayanan. Ito po ay hindi lamang simpleng programa ng BFP. Ito po ay kasunduan natin sa community natin, sa paaralan natin, at sa lahat po ng mga ating publiko, no? Bahagi ng kampanya ang house-to-house inspection sa mga komunidad lalo na sa mga lugar na itinuturing na fire-prone. Libre ang inspeksyon kung pahihintulutan upang matukoy ang posibleng sanhi ng sunog. Kadalasang naitatala ang sunog sa densely populated areas, partikular na sa Metro Manila at iba pang urban centers kung saan laganap ang informal settlers at illegal na koneksyon sa kuryente na nagiging sanhi ng electrical fire. Samantala, sa kabuoang datos mula Enero hanggang Marso, nakapagtala ng 7% pagtaas ng insidente ng sunog sa buong bansa. Ang 7% na yon, ang naulat natin na sunog sa as of to date, no, ay 2,905 na compared sa same period of last year ay nasa 2,725. Sa 5 taong tala, pinakamataas ang naitalang sunog noong 2024 na umabot sa mahigit 24,000 kaso. Ngunit bumaba ito ng 28% noong 2025 dahil sa pinaigting na whole of the nation approach. Batay sa monthly record ng BFP, Abril ang may pinakamaraming insidente ng sunog na umaabot sa halos 3,000 kaso, sinusundan ng Marso na may average na 2,800, pinakamababa naman tuwing Setyembre. Sa kasalukuyan, mayroon ng halos 3,000 fire trucks sa buong bansa, kabilang ang ambulansya at rescue vehicles. Ngunit aminado ang BFP na kulang pa rin ito kumpara sa populasyon na tinatayang nasa 120 milyon. Sa ilalim ng Republic Act No. 11589 o BFP Modernization Act, patuloy ang pagdaragdag ng kagamitan, fire stations at mga tauhan. Target din ng ahensya na makapagdagdag ng 30,000 personnel upang maabot ang ideal ratio ng isang fireman sa bawat 2,000 populasyon. For the information din ng lahat, ang BFP po ang siyang may pinakamaraming emergency medical responders at ganun din ang ambulansya at mga patient transfer vehicle. Kaya po ang aming mission objectives to save lives and properties. Patuloy ang panawagan ng BFP sa publiko na maging mapagmatsyag, maging responsable at makiisa sa kampanya laban sa sunog. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Dane Colimlim, 13 sa tanghali ng Congress TV.